evening, everyone. Good evening to all of you, especially to our viewers here and abroad. Kung nakakaabot man po sa abroad ang ating mga telecast or broadcast ng ating Spilling the Tea on SAS, where we synergize life and education. Every Monday, 7 to 8 p.m. here only at the Education Channel. This evening, napakapalad po natin kasi mayroon po akong co-host, okay, na syempre, walang iba kundi si super energetic MJ. Miss MJ, bati ka muna. Yes. Hello, everyone. I am so glad to be here with you. And yes, Sir Mark, thank you so much for the invite. At napaka-excited ko ngayon dahil I know I will not only be your co-host, I will also be one of the viewers and one of the listeners dahil alam ko sa programa niyo maraming matututunan ng ating mga viewers. Ayun, maraming salamat Miss MJ sa pagpaunlak na maging co-host ko ngayong gabi. Kasi nga, alam nyo po, kung si Miss MJ ang ka-co-host ko, siguradong masaya ang ating usapan ngayong gabi, At puno, siksik, liglig at umaapaw na informasyon. Tama ba yon, co-host MJ? Of course, gagawin natin ang ating best. Yes, of course. And syempre, Miss MJ, batiin mo muna yung mga kababayan natin, in Bisaya dyan, para naman. Oh yes! Shout out sa lahat ng viewers from Cebu! I am tuning in now here at Carcar City, kung saan makakatikim kayo ng masarap na lechon at chicharon. So, shout out po sa lahat ng mga Karkaranon at sa lahat ng mga Cebuano at Cebuana. At balita ko, Sir Mark, ang ating guest ngayon ay isang Bisaya din. Proud to be Bisaya. Yes, of course. At hindi lang po yan. We are actually from the three parts of the Philippines, from Luzon. Siyempre, I'm now residing in Pasig City. And Miss MJ is from the Carcar, yes, the Visayas area. And of course, siyempre, kababayan ko rin ito from Mindanao. Dito na siya sa Metro Manila, pero nasa Mindanao pa rin ang kanyang puso. No other than our guest this evening. Yes, papakilala natin Miss MJ, si Sir Mark Ababa. Sir Mark, bati ka muna sa ating mga nanonood. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito, Sir Mark. And MJ, thank you so much for having me here. And I'm so glad na makakapag-share tayo today sa mga audience natin. And shout out from Mindanao here. So we're just completing the 3 stars ng Philippine flag. I know! We are from Luzon and I'm also from Mindanao. Yes, you're true, Sir Mac. I'm so proud from Mindanao and mabuhay ang mga farmers sa Mindanao. Yes, batiin mo naman yung mga taga Mindanao in your language natin, Sir Mark. In your language, in your dialect. May butang may gabi sa inyo ang tanan. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay sa mga dire o hinaot nga kamo nasa usa ka safe nga lugar and stay healthy, everyone. Yun. So, ayan si Sir Mark Ababa. And puro kami Mark ngayon, kaya siguro baka malito si si co-host MJ. Yun nga tatawagin na natin siyang Sir A para hindi tayo malito. Yes, so ako si para Mark. mas social. Bagay naman sa kanya dahil entrepreneur siya, kaya dapat meron siyang signature. Parang kung baga sa akin, Sir Mark, super energetic MJ siya, si Sir A. Ayan. Yun. Binaiksi. Yes, nabanggit na rin ni Yes, Sir Mark, Sir A. Sa sobrang dami na kasi namin sa isang company as Mark. So they decided me to, I will just call you A na lang para So ayan, maganda 'yan kasi syempre yung ating guest ngayon nabanggit mo na co-host MJ na entrepreneurship. Okay, kasi si Sir A ay talagang nabanggit niya kanina mga farmers. Okay, kasi sa kanyang panayam sa kanya off the record or wala sa ating usapan pa sa ngayon ay talagang ang kanyang dedikasyon ay turuan yung ating mga kabataan, especially yung ating mga college siguro or mga high school, pwede na rin, para matuto rin na mag-business in their own, lalo na ngayon sa time ng pandemya. At alam ko, co-host MJ, ikaw talaga ay ganyan din, ang dami ding racket, tama ba? Tama.
Yes, certified raketera. Aside from being a host, I am also an ESL teacher and soon to be a DepEd teacher, senior high school. Ayun. Maganda yan, maganda yan. Yes, of course. Syempre, kaya inimbitahan po natin yung ating si co-host MJ po. Inimbitahan ko po as co-host ko ngayong gabi. At the same time, guest na rin, no? Slash guest para naman sa kanyang mga kaalaman din, no? Sa kanyang mga nabanggit in terms sa kanyang mga racket. Para naman maturuan din tayo mga kids or hindi na siguro kids, no? Yung mga ating mga estudyante sa time ng pandemya kung paano tayo makasurvive. Matulungan ng ating pamilya, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid na kahit papano. Kaya hindi lang tayo aasa sa kanila kung hindi tutulungan din natin sila. Tama ba, co-host MJ? Totoo yan. Tamang-tama ka, Sir Mark. Lalong-lalo na ngayon, it's pandemic. Tutok na tutok tayo sa ating mga screen. And sometimes we're wasting our time sa Facebook, pagti-TikTok. Why not? We maximize the data and the time to something that we can earn money at makasuporta man lang tayo sa pamilya natin. Di ba? Yes, so kaya hindi natin patagalin, no, ang atin pong guest para matanong natin kung ano yung mga sikreto siguro or mga konting tips, okay? Para malaman din naman natin kasi sa ating short na program, syempre, kung i-discuss yan ni Sir A lahat-lahat, ay siguro webinar lang kailangan natin, di ba? Tama ba? Okay, Sir A, bigyan mo nga kami ng siguro mga idea, okay? Paano ka nagsimula dito sa iyong entrepreneurship skills or minds, no? Or sa pagsisimula nitong business mo, kung mayroon man, at paano mo ito nasimulan at paano mo ito napalaganap din kahit papaano? Again, first and foremost, I thank you all for inviting me here, and it is my pleasure to share kung ano yung knowledge meron ako ngayon. So basically, lumaki talaga ako sa pamilya na may business. And most of the acquired knowledge meron ako are coming from my parents. Kung paano nila pinatakbo yung business ng family namin. And at the same time, during my college days actually, meron na rin ako mga small business eh. Minsan hindi lang natin naisip na during your college days, magbebenta ka ng mga tinapay, magbebenta ka ng mga kakanin sa mga classmates mo. Without your knowledge, you're doing business na eh. Akala mo lang parang, bibili lang ako ng food for my friends, ibebenta ko lang ng same price or tutubuan ko lang ng piso or 2 piso, okay na yon para sa effort. Without you knowing, you're doing business na eh. And currently, I'm managing a small business. This is Project Cacao. So our goal here is to really help our farmers in Mindanao because at this very point in time, I understand na maraming field maraming mga industries are currently affected with this pandemic, skilled workers. Apart from that, we can't really deny that it's our farmers really are the one who are also impacted on this. And may mga support naman coming from the local sectors or private companies to help our farmers, but I also decided and take my part in helping them. So that's the reason why we come up with having this Project Cacao. So a small tips as an entrepreneur, kung especially now it's pandemic and we have a lot of time talaga, no? Let's be realistic here. Most of us having this kind of format, yung online school, virtual school, nakakatipid talaga ng maraming oras yung mga estudyante natin. Especially before they can go to school, they have to prepare, they have to have at least an hour, 2 hours time to prepare for school. But now, hindi na eh. Some of them are, nilalaro na lang sa mga online games, sa Facebook. But I think this is a great venue for me to encourage our millennials or those who are in college or not even in college, kahit nasa high school, as long as they think na kaya ng oras nila, pwede nilang gawin yun online, then much better. So, ano yung mga requirements? Ano yung mga requirements natin para makapagnegosyo tayo nowadays? First, magmasid tayo, mag-observe tayo kung ano yung mga
number one needs na sa paligid natin. Okay? So, bawat lugar, bawat tinalakyan mo, may kanya-kanyang pangangailangan yan. Alright? So, syempre, kung ako, during my college days, syempre wala akong kapital eh. I don't have much that, yung parang, I'm not financially able para to put up a big business para mag-invest talaga. Pero, ginagawa ko before, nag-iipon ako ng pakonti-konti. And then, bumibili ako ng certain products na alam kong bebenta sa mga kaklase ko. What are these? Like, during our time, nung wala pang pandemic, mga ballpen, paper, alam mo yung halimbawa magkakaroon ng exam the next day, for sure, wala yung mga booklet. So, ginagawa ko, para hindi ka na pumunta ng store, eto, mura lang. So, but now, since we're in the pandemic, and most of us may access sa social media, why not make use of it? Ano yung mga business na pwede natin for social media, pwede natin i-use using the social media? I think siguro yung mga, unang sinabi ko, no, identify kung ano yung mga basic needs natin. Alright? Ngayon, I have a friend actually, ka-graduate niya ng college, and nahirapan siya maghanap ng work. Gawa nga ng pandemic, mataas ang competition, and marami din mga companies na nagsasara. So, what he did, talaga ang galing niya. Nagbenta siya ng bagoong, yung sa bottle, bagoong, and then nagbenta din siya ng shirt. So, nangyari sa naging online tindahan, nagkaroon siya ng online tindahan. At ang maganda sa kanya, walang investment na, pagkakalam ko, walang investment na naganap, or wala talaga siyang malaking initial capital na pinut up dito. Kasi, if you're going to check nowadays kasi, maraming mga companies na nag-o-offer ng tinatawag nilang drop selling or drop shipping. So, for those college students out there na maraming time, you may take a look on opportunities like, if you don't have the capital with you, then, my suggestion, you can try searching on Google yung drop shipping. So, by then, pag naano mo yung drop shipping na opportunity, then I think that's a good venue for you. Second, alamin mo yung needs mo. Alamin mo yung kung kaya mo ba to. Okay? Especially kasi ngayon, maraming mga college students or mga out of school, mga youth natin na they try to venture on certain business. Ang challenge lang is, pag sinubukan lang nila ng 2 weeks, 3 weeks yung business, tapos di nila nakita na, ay, wala akong kinita or walang bumibili ng produkto ko. Diba? Hihinto na agad sila. Nawawalan sila ng pag-asa at minsan, wala na, tinitigil na nila. So, importante is pag-aralan nyo yung papasukan yung negosyo. I-google nyo yung tinatawag na feasibility studies for marketing or business marketing students or finance students out there. I'm pretty sure familiar kayo sa tinatawag na feasibility studies. Tinuturuan kayo paano mag-set up ng maliit na negosyo at paano intindihin yung takbo ng negosyo. So, okay. May question kayo so far? Yes. Na-intriga lang ako dun sa sinabi mo sa unang part, Sir A. Sabi mo kasi ang nag-inspire talaga sa'yo na maging entrepreneur are your parents. So, pwede mo ba kaming bigyan ng like words of encouragement from your parents na until ngayon ay talagang ina-apply mo siya sa negosyo? Mama ko kasi, papa ko hindi nakapagtapos ng college. 4th year high school lang natapos ng papa ko. He is a skilled worker. Mananahi yung papa ko. Mananahi siya. Natutunan niya rin magtahi. Natutunan siya magtahi. Nag-enroll siya sa TESDA, yung mga ino-offer ng government. Meron din pa, akala ko yung TESDA bago pa yan eh. Matagal na pala meron na yung TESDA, no? Pero I just forgot kung ano yung tawag sa department na yun during their time.
he learned that skill sa coming from the government agency. And nung tinuro niya sa amin, palaguin niyo tong negosyong ito. Ito yung negosyong to magbibigay sa inyo ng magandang buhay. And kung ano yung natutunan nyo dito sa negosyong to, huwag niyong ipagdamot na i-share sa mga nangangailangan. Parang just like share your blessings to others and share your knowledge to others then. So, yun yung parang it's a humbling experience na nagkaroon ako ng parents na talagang pinalaki kami ng maayos and they really see to it na magiging successful kami sa magiging field namin. Napakaganda. That's very nun, no? nice. Yeah, napakaganda nun. And alam ko may related dyan, no, kay co-host ko na MJ, no, kasi one time na interview ko na rin ito sa ibang programa. And may bahagi mo nga rin sa amin na Miss MJ, yung mga kwento mo rin na parang kahawig na kahawig po kay Oo, Sir totoo A. yan. MJ, bahagi mo nga rin sa amin. Well, Sir A is very lucky to have a parents kasi merong gumagabay sa kanya kaya siya naging talagang successful na entrepreneur. Kasi sa akin, puro self-discovery lang. It's actually part of the survival. Para ako ay mabuhay, ginawa ko po siyang malaking negosyo ang paaralan. So, pag nakikita ko yung paaralan, ang nakikita ko po ay pera. So, ang bag ko ay napakalaki. Akala mo ay notebook at books, hindi po. Puro paninda ang nasa loob. Kasi para sa akin, pag may klase, may pera. Sa mga paninda ko dati, yung sinabi ni Sir A, yes, ginagawa ko po yon yung mga nagtitinda ako ng hotdog, yung mga prito-prito, longganisa, tapos di ba may puso, alam niyo yung hanging rice, wala kasi yan sa Luzon. Or dito sa Cebu, may puso. That's 2 pesos only. Binibenta ko siya ng 3, o di may piso na. So, ayun po. Nakasurvive naman ako. Imagine niyo yun, nagbabike ako papuntang school, college ako, and then pink yung bike ko, may malaking basket, nandoon lahat ng mga paninda ko. So kaya, Sir A, totoo yung sinabi mo na ang mga millennials natin ngayon ay napaka-swerte. Kaya dapat i-grab nila yung opportunity. Unlike kasi before, walang pandemic, so I can do all those stuff. Ngayon kasi, nag-iba yung sitwasyon. So tama yung sinabi ni Sir A na tingnan mo din yung sitwasyon at tingnan mo yung pangangailangan. Ngayon, 80% ay nasa screen time ang mga tao. So ngayon, ang platform na talagang patok na patok is ang online business. So sinabi na ni Sir A kanina yung tip kung saan nyo makikita, si Google lang po magkakahanap. Or pwede din po kayong mag-search sa Facebook ng mga market. For example, dito po sa amin, may Car City Market. Mag-join kayo dun sa group na yon, makakakita po kayo ng mga naghahanap ng online seller. Wala po kayo ni piso na babayaran sa kanila. All you need to do is really to be hardworking ng pagpo-post. At of course, dapat mapagkakatiwalaan din kayo kasi aangkat kayo sa kanila, tapos magpi-pre-order lang kayo. So, di ba, instead of you wasting your time sa kaka-Facebook, kakasayaw ng TikTok dyan, why not do it? It's just posting, di ba? Post lang, share lang ng share. Tapos, pag may nag-order, mag-PPM sa inyo, i-deliver nyo. O, pera na agad yun. Di ba? So, those kind of thing, I know for sure, Sir A would agree with me, that's a very nice technique para sa ating mga millennials. Ayun. I agree with you, Ed. Yes, maraming salamat, no? Yes, kasi ano yan, talagang yung business dati nung wala pang pandemya ay iba sa platform ngayon. Yes. Alam na alam ni Sir A yan kasi suking-suki ko yan si Sir A dito sa lugar namin. Ano bang negosyo niyo po, Sir Mark? Baka pwede niyo ring i-share sa amin. nung ako'y elementary, syempre, hindi naman tayo magkakalayo ng experience, no. Nakikita ko rin naman na pag mayroong kapwa estudyante ay talagang kumbaga tinitingnan mo na may pangangailangan to. Kaya nga lang yung napili kong business dati palugi parate kasi ang napili kong business nung naalala ko nung ako'y grade 6, no, ice drop. Alam niyo yung ice drop? I don't know. Magtitinda ako niyan, Sir Mark. Ang problema, Ice drop. Ang problema sa ice drop, parating natutunaw yun. So, parating lugi ang negosyo. Kasi syempre, hindi naman yan automatic na bibili ka agad. Kaya natutunaw, kaya lugi parating
negosyo. And nung bata ako, well, hindi naman ako inutusan ng magulang ko nung nagawin ko yon, pero nakikita ko na nangangailangan sila ng ice drop kasi parating mainit. So parang nakita ko yung negosyo, pero hindi lumago yun, syempre, kasi wala pa akong entrepreneurship mind na guide or whatever. So until such time na nung ako'y nag-college, hindi ko na nagagawa yon. Pero nung nagtrabaho na ako, honestly, pumasok ako sa mga ganyang negosyo rin. Like, alam nyo naman yung networking, di ba? Isang negosyo. Open-minded ka ba? Yeah, open-minded ka ba? Di ba? Isang pinasukan ko rin yan na nag-invest din ako. Pero syempre, depende nga sa pangangailangan ng panahon. Kasi that time, yan yung pinaka-hit eh. Ang daming mga networking eh. So, hindi naman natin sinasabing masama yun. Okay? Ang pagkakataon lang ay yun yung trend. So until such time, parang napunta ako sa pagtatrabaho na lang kasi syempre iba yung mindset doon, ibang mindset sa pagtatrabaho at may regular ka na trabaho. Pero ayun pa rin, hanggang sa later on, okay? Bago ang pandemya, okay, to tell you honestly, pumasok ako sa isang business. Ito yung naging uso rin ito. Tama yung sinasabi ni Sir A. Kailangan mo sundan kung ano yung trend. Okay, naging uso rin itong mga Uber and Grab. Okay? So, hindi ko kinahihiya, no? Pero, to tell you honestly, after my work, nagdadrive ako hanggang 9 to 10 p.m. Kasi yun yung rush hour. Alam ko maraming nangangailangan ng sasakyan. So, nag-grab ako. Okay, since 2017. Siyempre, nung wala pang pandemya, pwede ko gawin yun. Nagpapaservice ako, papunta dito hanggang airport. So, sa akin, hindi mo na kailangan yung sasakyan para lang pang pagyabang. Kundi kailangan yun kasi talagang negosyo eh. Kailangan mo talagang kumita ng extra. Hindi pwedeng kung ano lang meron ka. Kasi syempre, sa Manila, akala nila mayaman tayo lahat dito. Okay, pero actually, you are working for your bills, no? Sa pagkain mo dito, tipong kangkong, binibili mo dito, not like sa probinsya, kinukuha mo lang dyan sa sapa, no? So, to cut the story short, nung before pandemic. But during the pandemic, iba na yung kwento. Siyempre, kung ano yung medyo kailangan, kaya nga si Sir A, nabanggit ko, suking-suki ko yan, kasi si Mrs., siya yung nagluluto ng mga kakanin. Siyempre, ako naka-online. Pag once para lang ma-break lang yung eyes ko sa computer, kasi buong araw, pagising ko, laptop na. Kaya kanina, medyo nagka-crash na yung laptop ko. Siguro kasi dahil punong-puno na ng files. Pero ang point ko is, kailangan din mag-rest kaya nag-deliver ako ng mga kakanin. Like, siyempre sa Manila, hindi mo masyadong mahanap sa palengke na, no? Mga kutsinta, sapin-sapin, yung mga hindi wala dito na pinapatok nila. Tapos at the same time ako, kasi dahil nga Bisaya ako or Iligaynon ako, from Mindanao, so nagluluto din ako ng mga lutuing Ilonggo, like kansi, yung sinigang na bulalo yun, KBL, Kadyus Baboy Langka, or yung isa is ang tinatawag na Nagugutom kami, Sir Mark. yung Ginugutom mo kami. yeah, balbakwa. Then si Sir A naman ay talagang suking-suki ko pagdating dun sa mga juice. Kasi syempre may COVID, kailangan mo ng vitamin C 51%. So nagpa-plug pa ako, no? So ibig ko sabihin, yun yung mga sinasabi ni Sir A kanina na nakaka-relate si Miss MJ at ako po. So actually broadcast, no, dito sa ating programa mismo, sa programa ko, hindi ko kinahiya yun kasi yung mga sinasabi ni Sir A talaga kanina na unang sinasabi niya ay talagang totoo yun. 3 na kami ang nagsasabi dito, no. So sa mga wala naman akong business mind, no, kasi I'm philosophy major. Si Miss MJ PE major. So, At saka, ayoko ng math. Ayoko talaga ng math. Pero pera yun eh. Siyempre, sino ba namang ayaw ng pera? so kaya doon sa mga nakikinig, nanonood, no, ay hindi kami nagkukwento lang dito na sinasabi namin, ay kasi kayo may mga puhunan kayo. Paano, saan kami kukuha ng puhunan? Nabanggit ko na nga, bills pa nga lang, kulang pa nga yun. So siguro, dyan tayo matutulungan ni Sir A, no, sa continuation ng kanyang discussion. Sabi niya kanina, hindi mo kailangan ng malaking puhunan. So siguro ang tanong ko sa iyo, Sir A, kung walang puhunan or wala masyadong malaking puhunan, ano kaya yung mga skills na kailangan nilang mai-advise nyo sa kanila na kahit papaano kami, si MJ, no, kahit papaano, diskarte ang tawag doon. Pero sa iyo, Sir A, ano yung maituturo mo sa ating mga nanonood in terms dito sa diskarte na sinasabi natin kung wala kang puhunan? Kung wala kang puhunan,
gaya nga ng sinabi ko kanina, no, may mga kumpanya na kasi nowadays na unlike before kasi, before the pandemic, nasanay lahat ng mga company na nilalapitan sila, yung mga customer mismong lumalapit sa kanila, walk-in customers na tinatawag. Ngayon kasi, during the pandemic, lahat ng mga small and major or big companies biglang nag-switch into online. And if you don't have the capital, marami na mga companies ngayon na they do offer drop shipping. So ano ibig sabihin nun? Discarding malupit, kumbaga ang tawag nila dito. Wala kang kapital, pero kaya mo magbenta ng produkto. Wala kang ipapalabas na pera, pero kaya mong kumita. Sa anong pamamaraan? Gamitin mo yung resources na meron ka ngayon. First, yung time. Marami tayong oras ngayon. We can afford to go to be on Facebook almost half of our day. Why don't we make out of it, right? Whole day pa nga eh. Exactly. And for some millennials, I'm seeing them gumagawa sila ng TikTok accounts. They Daming can time. Daming time exactly mag-TikTok. time to create their content sa TikTok, which is really good. Pero pwede nila gamitin yon, di ba? Pwede nila gamitin yung platform na yon. Yes, Yes. my social media accounts that these millennials or anyone kahit hindi millennials can actually utilize para magamit nila yon for their business. For some, nagla-live selling. So, anong diskarte doon? Kapalan ng mukha. Yes. Right? So, Ako magla-live selling na rin ako, Sir A. you Soon. check that. So, the malupit mo is your not really communication skills, but the way you talk to the people. Yung confidence Connection. kailangan, yung connection mo sa tao, sa mga friends mo, kailangan mo i-level up yan. Third, is hanap ka ng produkto na madaling mabenta sa circle of friends mo. Halimbawa, tayong mga college students or mga nag-aaral pa, aminin natin sa circle of friends natin sa Facebook, kung meron tayong 2,000 friends, sabihin natin, hindi nakakalahati or naka 1/4 dyan, may mga trabaho. Kasi kung ano yung current generation mo, kung estudyante ka ngayon, majority of your circle of friends are still student. Wala pa mga masyadong nag-aaral dyan. So you need to leverage kung ano yung sa level ninyo, kung ano yung afford ng mga kagrupo mo or ng circle mo. Halimbawa, syempre, no, wala pang mga trabaho yan. Wala pa masyadong mga trabaho yan. Saan ba kumukuha ng pera yan? Sa mommy and daddy. Baon. Wala nang allowance ngayon. Kasi pa. Kung ikaw, magbebenta ka ng gadget, tapos sila yung target mo, so, baka hindi ka kikita kaagad. Kasi nga, mali na yung audience mo. Dahil sa level nyo, wala pa mga trabaho. So, therefore, hindi pa masyadong afford nila ang bumili ng personal gadget coming from their own personal pocket. So, therefore, you really need to know your circle of friends. Kung sino yung tinatawag nating target market. Okay? So, meron Sir una, A, your time. Second, make use of your social media apps, yung mga data nyo, Facebook nyo, Twitter nyo, YouTube and live selling mga application tools. Then, confidence level nyo, taasan nyo. Third, look for the right product. And fifth, know your market. Inisipin nyo kung sino yung pagbebenta ninyo. Sir A, 'di ba, yung ano nga nagpi-fishball nga, 'di ba? Nagpi-fishball lang 'yun pero ang kinikita niyon parang talo pa yung isang kinikita ng isang regular employee per day, 'di ba? Totoo yan. Di ba may istorya niyan, Sir Mark, na parang nakita sila ng napakatagal na. Tapos etong si, is manager siya. Tapos tinanong niya yung bakit ka nagaganyan? Honor student ka dati. Bakit fishbowl vendor ka na lang ngayon? Tapos sabi niya, okay lang po kasi yung mga anak ko naman, doktor na. Yung isang anak ko, teacher na. Dahil sa pagbe-vendor ko. So, di ba, hindi mo dapat mamaliitin yung mga entrepreneur kasi mas malaki pa yung kinikita nila. Especially nowadays, Yes. Sir Master, yung mga tao, ina-avail nila yung service, especially yung mga service na
yung i-deliver na lang sa doors, yung sa ano, yung sa isa sa Yes. mga, because people right now are very they really they're really concerned sa health nila. Takot And sila lumabas. nagbo-boom yung logistics natin ngayon. Yung mga courier, yung mga delivery service, at Yes. saka Home online service. service. Yes, because people nowadays are no longer considering going to malls because they prefer have it delivered dun sa mga bahay-bahay nila because first makatipid, second iwas sakit. Exactly. Sir A, may i-share ako dyan sa home service na yan. Kasi ako din po, ay rumarakit din po ako ng facial. So, I think Sir Mark is aware that I'm a new skin entrepreneur as well. It's just that hindi ko siya i-focus na mag-recruit kasi para kasi sa akin, hindi yun yung forte ko. Ang forte ko is to make use of the product, kung paano ko ba siya magagamit sa pagrarakit instead na mag-recruit. Kasi pag mag-recruit ka kasi, para sa akin parang nauubos lang yung time ko, hindi na wala naman silang kapital. So parang hindi siya practical para sa akin. So ang ginawa ko yung mga product ni Nu Skin ay ginawa ko siyang service. So naturally ano na naman yung mukha ko, okay naman, mas naging okay siya na ginamit ko yung product. So syempre, in-apply ko muna sa sarili ko and then trinay ko na i-market siya sa social media ko. So sinabi ni Sir A kanina, know your audience. So if you're a student, then most likely students din ang mga friends mo. But you have to consider na we have pages and we also have links na makakalabas ka sa friends mo. Hindi lang yung, kumbaga, hindi ka magiging limited sa mga friends mo. Just like for example, mention ko kanina, pumunta ka sa mga public market online na sa inyong lugar or sa inyong province wherein ang makakakita niyan hindi yan mga friends mo lang, marami kang True. magiging audience. So ako ngayon, ginagawa ko, nagma-market ako, pinopost ko, yung pamilya ko muna yung trinay ko, syempre sarili ko, until such time, madami na nagpapa-facial sa akin, tinatawagan ako, tapos pumupunta na ako sa mga bahay nila. Pero syempre, with safety protocol. Kasi ayaw nilang pumunta sa parlor. Syempre, it will be a very big risk na tiis ganda, tapos baka ma-COVID ka pa. So at least, di ba, ako na mismo ang pupunta sa doorstep nila. O, malaki din yung kinikita ko doon. Yes, tama 'yon kasi siyempre ang sinasabi natin dito sa mga estudyante na nanonood is depende kasi hindi mo naman pwedeng, 'di ba kaya nga nabanggit natin kaya open-minded ka ba? Kasi dati yung term na yung ginagamit natin yan sa mga networking. This time, yeah, open-minded ka pa rin ba? Kasi nga kung hindi ka open-minded, paano ka ito, example, si MJ, si Miss MJ, mayroon siya talagang regular work, no? Ako may regular work ako. Pero yung regular work, si Sir A, mayroon din regular work. Hindi Pero yung, enough. yeah, yung regular work niya, nabanggit ko na kanina, for bills, kulang pa nga minsan yung Totoo yan. sinasahod doon. Paano naman yung pang araw-araw mo na pagkain? So, that's why yung mga kinukwento ko rin kanina, actually, doon na yun nakukuha yung mga pang araw-araw. Kasi kung nagluluto ako ng ulam, minsan nga nakakasama pa ng loob, no? Kasi nagluto ako ng ulam, wala akong natira sa akin. Kasi nga minsan syempre kulang yung budget mo, yun lang nabili mo, naubos naman kaagad. Kaya minsan nakakatawa nga nagluto ako ng masarap na ulam. Example na lang, okay, bulalong, sinigang na bulalo, pero ang ulam namin, sardinas. Bakit? Kasi nga, hindi naman sa naghahanap ako ng ulam, no? Siguro naman, every week na ululuto ko yun. Siyempre, nagsawa siguro yung mga tao dito sa bahay. Tuyo na nga lang tayo, di ba? So, ang point ko is, kailangan mo rin, yung diskarte na yun, ay talagang, hindi lang talaga na advantage pag nag-aral ka ng business. Sa mga estudyante natin, no, sa school namin, nag-aral ng business, advantage yun. Paano naman dun sa mga hindi nakapag-aral? So, kaya nga that's why, binibigyan kayo ng tips kanina ni Sir A, kasi nga, kahit kami, no? Kahit ako, hindi ako makapagbigay ng tips kasi parang personal experience ko lang . Syempre, pumatok yung juice na binibenta ko. So, ang nangyari, sabi ko, kailangan nila ngayon kasi syempre, vitamin C ang kailangan. So, every time na nagpo-post kami hanggang 12 midnight, so akalain mo pa, pre-delivery. Pero dito lang sa compound. Okay, hindi na ako lalabas kasi nga, pag naglabas ako, lugi na ako lahat nun. Lugi na ako ng gas, lugi na ako ng lahat. So, tingnan mo rin kahit papano, yung kita, ang kita doon ay hindi yung malakihan.
Sa Chinese pa nga kahit papiso-piso lang basta Yes. tuloy-tuloy, 'di Sa ba? So, araw-araw. yes. Mm. Kaya ngayon, Sir A, maitanong din namin siguro na para dun sa mga nakikinig ngayon, dun sa mga binabanggit mo, ano pa ang pwede mo idagdag para naman masundan nila na, okay, paano ako magsimula? Nabanggit mo na kanina, paano ang mga gagawin? Nabanggit mo na kanina. Pero siguro ano pang pwede mo maidagdag para ma-inspire naman sila? Okay, bukod dun sa mga nabanggit mo. Sir Mac, yung sinasabi ko kanina, gusto ko lang i-clear ha na wag natin i-limit yung pag sinasabi natin magbi-business tayo, wag natin i-limit sa pagtitinda lang ng specific Yes. products. Okay? So, halimbawa kung sabihin ng isang college student, paano yun? Hindi ako marunong magbenta ng mga ganyang klaseng produkto, pero anong meron ako? Anong meron ako ngayon? Or tanungin mo sarili mo, anong meron ka ngayon? Anong skills meron ka? Halimbawa, ay marunong po ako magaling po ako sa artist po ako. Magaling Okay. po ako mag-paint, di ba? Magaling po ako sa graphic designs. So, that's another way of doing business. So, you're selling your skills, Yes. output ng skills mo. Again, wag kayong mag-focus lang sa tinatawag nating paninda. Benta. Oo. Vague niyan. Kasi it can be material thing and pwede rin yung Service mo. intellectual knowledge mo, yung services mo, like yung Talents. graphic Yes. art mo, pwede mo yung ibenta sa mga businesses na nangangailangan ng magandang logo, na magagandang mga graphic designs for their daily posting sa products nila. So those are one of the items na you need to check into kung ano yung kakayanan mo, kung ano yung meron ka ngayon na pwede mong i-utilize, can be your skills na para, okay, I want to utilize my skills for me to put up my own business. Kasi, halimbawa kung ako, I am a graphic artist, that's another business na hindi mo kailangan ng kapital. Yes. Kasi, it's innate, it's a skill na eh. All you need to do is just to set up your own business by having your own Facebook page and then show to people kung ano yung mga nagawa mong mga designs in the past, kung ano yung mga companies or yung mga tindahan na nabigyan mo na ng serbisyo. Pakita mo sa kanila ito yung mga output ko. That's one way of you selling your ang product mo doon is yung talent mo eh. Yung pagiging graphic artist mo. Okay? Yan, And tamang-tama yan. Kasi parang kapareha yan kay super energetic MJ. Yan. Totoo yan. Laway ang iyong puhunan. Ang pag-hosting. yeah, I was able to talk to her earlier before this live. She's doing some hosting. And yet nowadays, even if we're doing virtual, marami pa rin mga companies ang Yes. naghahanap ng mga Totoo yan. host. 'Di ba? Ang daming opportunities, ang daming when you say products and services, ang daming mo pwedeng you have a lot of options. You just need to know yourself first. Kung anong kaya That's mo right. na service or offer sa public. Yes, I think I have to agree with that. You have to unleash your potential. You have to uncover what is innate in you. Like for example, ako, talagang natural na madaldal talaga ako at mahilig ako magpatawa, magpasaya ng tao. So ginamit ko siya as my kumbaga shield or kumbaga bread and butter ko kung paano ba talaga mas mapalawak ko hindi lang passion, syempre praktikalan na rin, kailangan din natin ng pera, 'di ba? So, at the same time, nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Iba kasi din 'yun, Sir A, 'di ba? Yung rumarakit ka, pero it seems that you're not working at all because that's what you want. That is really what you love to do. Because that's you're passionate of doing it eh. Parang Exactly. once you're actually passionate of doing something, naiinganyo ka at mas gumaganda yung output mo.
Totoo yan. You never settle for anything less. Madagdag ko lang din sa talent na sinasabi ni Sir A kanina, mga millennials ngayon ay mahilig kayong mag-vlog. So why not maximize that, upload that in YouTube? Alam niyo ba, ang aking friend ay na ano na siya, na monetize na po siya, Sir A, at kumita siya ng first kita niya is almost 40,000 in I mean in that's actually almost a year na pagvi-video niya. Pero ngayon, kumikita na siya buwan-buwan. So, 'di ba? Grabe talaga. Masasabi mo yung platform, What about YouTube you? lang 'yon. Pero imagine nung nag-monetize siya, tuloy-tuloy na yung kita niya. So mag-iisip na lang siya ngayon ng content every week para ma-hit niya yung number of hours. And right now, I'm currently doing it as well. Ma-plug ko na. Kung Bisitahin niyo nakita ang ka na rin aking ba? bahay. That's super energetic, MJ. Lahat ng content na alam ko, na mai-share ko sa mga estudyante or any viewers, pati family ko, inspiration and all, lahat ng maisip ko lang na content nandun na, kompletos, Ricardos na. So yes, yan. Pwede, walang ano yan, walang puhunan. MG and Sir Matt, naging norm na kasi sa atin, even before na, pag sinabi mong gusto kong kumita, gusto kong magnegosyo, ang unang number one, ang first question dyan is, do I have the capital? Yes. For the pandemic, second, do I have the capital? Second, ano naman, saan location ko naman itatayo yung business ko? Ano na naman ang business na ipatatayo ko? Those are the three basic questions na normally tinatanong natin. And first question pa lang, do I have the capital? Ay, ayoko na. Wala akong capital. So, wala nang nag-attempt ng business. Wala nang gumagawa nun. Pero, alam, before may gumagawa na ng live selling, may gumagawa na ng mga online services na kahit wala silang physical store, kahit ang kalaban nila is ito yung mga tao, ito yung mga businesses na ay visit mo lang sila sa Facebook kasi wala silang physical store. Okay? Ito yung mga visit mo lang sila, i-like mo lang sila, i-message mo lang sila kasi they don't have the physical store. Which is yun yung advantage nila because they're not paying any rent, they're not paying any other stuff, electricity, and etc. Unlike dun sa kalaban nila na they have to pay for the rent ng store, they have to pay for high electricity bill, manpower, etc. Right? Now, ngayon, iba ng labanan ngayon eh. Patalino, pagalingan na eh. And again, tama si MJ, if you're into vlogging, or Yan yung inain ngayon. and if to public speaking, then there's podcast for you, right? There's money in public speaking. Yes, ayoko makita yung mukha ko sa camera. Mukha ko, pero I want people to listen to my voice and I want them to listen to my mga ideas ko sa buhay or yung mga experience ko. Then there's podcast for you. Yes. Right? So, may suggestion to the millennial ones, especially kahit hindi ka nakapag-college or kahit nasa high school, if you have enough time, know your talent, know yourself first, then pag-aralan mo, utilize social media, utilize search engine like Google, kung anong mga other tips aside sa mga sinasabi namin ngayon to start up your own business. And second, wag tayo masyadong magmadali kumita. Sa negosyo, may tinatawag tayong magiging minsan malakas yung benta natin. Minsan hindi rin. Hindi ibig sabihin na pag mahinang benta mo, titigil ka na. May mga ganun talagang mga panahon. Pero that doesn't mean na you have to accept the reality na pag mahina ang panahon nito or hindi ka nakakabenta, tigil ka na. That's the time na papasok yung tinatawag na diskarte. Mag-isip ka kung ano yung magandang marketing strategy for your business para maiwasan mo ang lugi or maiwasan mo ang zero sales or zero service sa mga ganyang panahon. So, gano'n lang yung, research tayo ng konti, maximize the resources what we have. Unlike before, wala kaming Google eh.
Totoo yan, Sir A. Sir A, maidagdag ko lang din sa'yo, sabi mo kanina na kahit wala kang pinag-aralan, may earnings talaga online. Ito, based in true to life story talaga 'to. Ang kapatid ko po na si John Anthony, shout out sa kanya kung nanonood siya ngayon, YouTuber din 'yon. Hindi po siya nakapag-grade 1, kahit grade 1 man lang ha. Kasi recently ko lang po silang nakita yung mga kapatid ko, or 7 kasi, iba-ibang tatay, o 'di ba? Ang bongga yung nanay ko. So ngayon, masayang-masaya ako kasi nandito na ako ngayon sa Cebu from Manila, nag-relocate ako dito. So napag-ano ko na yung mga kapatid ko, kumbaga just recently nakapag get together kami dito. Etong bunso namin, nakakatuwa dahil hindi hindi ito talaga nakapag-grade 1. ALS student na siya ngayon. Ako yung guardian niya. Tapos sabi niya sa akin, "Ate, gusto kong tulungan ikaw sa expenses kasi sobrang laki ng renta mo para sa amin ni mama." Sabi ko, "Sige, mag-ano ka lang, mag-search ka lang. Hindi naman kita pini-pressure." Sabi niya, "Ate, may good news ako sa'yo. May $17 na ako." Sabi ko, "Ha? Saan mo naman kinuha yung $17 na yan?" Sabi niya, "Ire-register ko lang sa PayPal. Pwede po ba kasi wala pa akong ID?" Sabi ko, "Sige, ano bang trabaho mo?" Sabi niya, "Nag-search kasi ako how to sa YouTube. Na-discover ko meron palang tinatawag na Remo task. May tasking ka lang na ipapagawa sa'yo, sa US, tapos kung magagawa mo na yung task na yun, may equivalent dollars yun." Sabi ko, "Ang galing mo naman." Magaling kasi siyang magbutingting ng mga ano, yung sa laptop. So, sabi ko sa kanya, "Wow, ang galing-galing mo, nakakatuwa." Then recently lang din, dahil magaling siyang kumanta, in-invite ko siya sa isang mga hosting ko. May hosting kasi ako sa Mexico na parang book launching. At sabi nila, kailangan doon sila ng singer. Sabi ko, etong kapatid ko na lang kasi ang galing nitong kumanta. O, di, kumita siya isang kanta lang, ₱500 agad. Kaya again, guys, there is no reason for you not to earn if open-minded lang talaga kayo. Hindi yung open-minded na sinasabi ni Sir Mark kanina ha. Nagiging negative connotation na kasi yun. Kasi pag Ah, sinabing open-minded, open kayong ma-scam. No, that's not what we mean to say. Open-mindedness is you have to first, you have to face the reality that there is really risk in business. Okay? May risk talaga yan. Meron yung rejection. You might be experiencing depression because you thought that it's very successful in first week, second week, bomb. Wala na, bumaba agad yung sales. Lahat ng pinagpaguran mo nawala. So, you really have to be emotionally prepared, physically healthy, mentally capable, and spiritually, kasi si Lord lang talaga ang may alam sa mga pangyayari sa buhay natin. We cannot control no matter how we plan things, still at the end of the day siya pa rin. Kung para sa iyo talaga 'yan, para sa iyo talaga 'yan. So, holistically speaking, you really have to be prepared kung papasok ka ng negosyo. At hindi lang pagbebenta itong sinasabi namin. Sinabi na ni Sir A kanina, your skill. So, uncover yourself, uncover your potentials, unleash what you have, maximize your resources. Ayun. and Yun, Ayun. mahiyang magtanong sa pa ng isang commercial. Wag mahiyang magtanong. Yeah. Sagot sa tanong ko. And Totoo yan. if you're if you're if you're starting a small business, saan ka ba dapat magtatanong? Of course, you can start asking from your parents. You can solicit ideas from them. You can solicit ideas from your friends. Who would, di ba, di mo alam na yung mga idea na sinusolicit nila sa'yo or binibigay sa'yo na, oh, pwede ko palang gawin yun. Ay, marunong ako. Kaso lang, Sir A, may catch dyan. Kasi, sasabihin ko lang sa mga millennials ha, yung sinasabi ni Sir A, yun ay, ano yun, parang, kumbaga, idealistic. However, in reality, yung hindi talaga susuporta sa'yo, yung mga kaibigan mo. Okay? Yung mga kaibigan mo, yung pamilya mo, tatawaran ka, halos ayaw nang magbayad sa'yo. So, do not feel discouraged kung yan ang mangyayari kasi sinusubok ka lang ng panahon. Okay? Kasi yan talaga reality po yan. Kung papasok kayo ng ganyan, tulad ko, hosting. Gusto nila maging libre na lang kasi okay lang yun, friends naman tayo. Pero, 'Di ba? alam mo, may naisip ko rin yan previous weeks actually. I have a friend of mine. Sabi ko, bakit kayo yung mga circle of friends ko, um, hindi masyadong bumibili sa produkto ko? Sabi ng best friend ko, maybe because yung mga friends mo sa Facebook or hindi
sa other social media app, maybe they are not your market. We need also to consider na, yes, they are your friends sa Facebook, but that doesn't mean na sa lahat ng oras, they're going to buy your product because some of them may be allergic to hanba. You have you have peanuts dun sa product mo. So some of them allergic to peanuts. So most probably hindi yan bibili, right? Magla-like lang yan pero hindi yan bibili ng product mo. Or for some, they're not into dark chocolates. So talagang hindi bibili yan. And if they see na sa product line mo wala silang gusto, you really can force them to buy, no? Siguro it's a matter of yung tinatawag pa rin natin na know your audience pa rin. Audience, yes. Know your market because not all Yes. time na you have 3,000 friends sa Facebook, these 3,000 friends will buy your products. No, Yes. because mga kanya-kanyang restrictions and limitations din yung mga ito. So again, sabi ko nga sa friend ko, o nga nun, sabi ko, nagtatampo pa naman ako kasi hindi sila bumibili ng produkto ko. Bakit ako bumibili palagi kay Sir Mac? Bakit Ano nga yan? Puro like lang, puro like. Makikita mo puro like. bumibili? So, Makikita mo yan, Sir Mark. Puro like lang, puro like. Tapos, at least, hindi di ba, bumibili. na may pinost ka. So, we Pero need to- siguro, Sir A, no, ito na din yung tamang panahon para encourage natin yung mga nanonood sa atin. Kasi hindi natin maitatanggi na hindi lang naman sa allergy sila or hindi sila capable of buying things. Meron din tayong, kumbaga, mentality as Pinoy na parang takot tayong malamangan na pag, kunwari, itong friend natin ay nagnegosyo ng ganito, ay huwag tayong bibili niyan. Naku, magkano kayang kikitain niya sa akin? Something like that. We should avoid that kasi kung sino ang magtutulungan, lalo na ngayong pandemya, dapat tayo-tayo lang din, di ba? So I think we have to encourage our viewers na tanggalin natin yan sa mentality natin, no? Dapat we should be the first one to support our family and friends kung nakikita nating nagninegosyo sila. pero actually, yung ganyan kasi nature, it's also a good, if you're into the business kasi, no, pag gusto mo talagang palawakin yung kung anong negosyo or services or products meron ka ngayon, that's also a good venue for you to Yes. out to your friends, to your family, or to your friends sa Facebook na, friend, I've noticed na you've been liking our products, but I haven't seen you buying one. Yung mga ganong klaseng approach. Oh, lambing-lambing. There any specific product na gusto mo na pwede namin ma-develop for your needs? I-tailor fit. O i-tailor para halimbawa, ay Mark, allergic ako sa sa nuts eh. Since wala kaming product na walang nuts, then most probably we can produce or create a certain product na babagay sa'yo. Who knows? Yes. Have 20 friends sa Facebook and 20 of those na pumipili ng product mo, kasi may the same scenario sila or situation na hindi sila pwede sa nuts. So, at least you're addressing some of their concerns. So, So, i-plug mo na nga, Sir A, i-plug mo na nga yung business mo para mga nanonood ngayon. Malay mo, ito na Yes. talaga pala yung platform na magbo-boom pala itong interview natin at ikaw na talaga ang hahanapin nila. yun nga, yung business namin is we directly support farmers from Mindanao, and we're doing we're making homemade chocolates. So it's Project Kakao. Oh. So you can visit our Facebook page. Thanks sa pag-invite, nakapag-plug din ako ng business. Anong Facebook page niyo po, Sir A, para maano natin? You can visit Project Kakao. Project account. Okay. Kakao. Project Kakao. Kakao. Yeah, Oh, okay. Kikeo. So, Kakao. Yeah. Project Kakao. Oh, di ba? Natikman ko na yung chocolate ni Sir A. And ano talaga siya, parang dark chocolate. Kaya nga, parang Ganda yun sa pagpapapayat. ewan ko lang kung pagpapapayat yun. Parang, Yes, dark chocolate is actually good. Kaya nga parang healthy. kinokontrata na ako ni Sir na, gusto mo maging retailer. Why not? Sabi ko nga, why not? Kasi
marami namang like example, hindi gusto nung juice ko kasi syempre iba yung katulad niyan. Na tama yung binabanggit ni Sir A no na hindi ko siya market kahit friend ko siya kasi nga hindi naman niya type yon dahil mas type niya yung soft drinks. Okay, so hindi ko pwedeng sirain yung ano na yon, yung kanyang paniniwala Yung doon. trip niya. Yeah, kasi nga syempre hindi mo naman Trip lang naman tayo. hindi mo naman pwedeng ipilit yung mga produkto na hindi niya naman. Nagla-like siya, walang problema doon. Nagla-like yung mga friends ko. Actually nga, kahit nga malayo dito, nagla-like, gusto pa mag-order, hindi naman ako pwede. Kasi nga, hindi ako pwedeng lumabas dahil nga, lugi na ako, dahil nga, konti lang pinapatong mo. So, meaning, may mga diskarte na limited lang din ng area mo. So, that is why yung mga binabanggit ni Sir A, no, at saka ni Miss MJ, sa mga nanonood natin, okay? May mga kanya-kanya tayong diskarte. Basta ang pinakapunot dulo noon, tingnan mo kung ano yung kakayanin ng iyong resources lang din. Kasi, tama yung sinasabi ni Sir A, okay? Kung wala kang puhunan, pwede ka maghanap ng mga produkto. Example, kakilala mo, papautang sa'yo ng 1 week, bayaran mo lang. Siyempre, kumita ka na tapos hindi mo pa babayaran, nakakasira ka na rin ng negosyo nung kakilala mo na pinautang ka na nga, hindi mo pa babayaran. So, in short, may, kahit example, sa mga negosyo na pakonti-konting ulam, dun sa mga nanonood po, no, tabi-tabi lang po, magbayad naman po minsan, no? Kasi puhunan din po yun. Puhunan Totoo din po yan. yun. Puhunan din po ng tao na nag-effort, lutuan ka, tapos uutangin mo, tapos hindi mo babayaran, di ba? Akaalain mo lang na 50 pesos lang naman yan eh. Kaya mo nga magbigay. Yes, pero iba yung usapan na pinagpaguran ng tao na yun, tapos ang kita niya lang doon 10 piso. May pinagkuhugutan si Sir Mark. Hindi, hindi lang yan hugot, Miss MJ. No? This is reality actually. Kahit sa ang mga success stories ng mga businessman, hindi mo pwedeng matanggal ang ganitong klase Totoo yan. Mentality. kwento. Yung ganitong Totoo kwento, walang perfect businessman na lumago na hindi nakaranas ng ganitong klaseng experience. And siguro before we end, no, kasi nga medyo ang ating oras ay limited. Siguro, Sir A, ano yung panawagan mo doon sa mga business mo? Like, for example, you are more on the cacao ba yan sa farmers? Siguro may panawagan ka sa mga organisasyon or sa ating government para matulungan yung ating mga farmers. Ano yung panawagan? Currently, no, what we're asking from the government is to ensure na they provide, especially our farmers, a long-term and concrete plan, especially now especially now this pandemic. I've known a lot of farmers sa Mindanao na talagang nahihirapan silang i-market yung products nila because, of course, they lack connections. So that's what we actually need from the government. Someone from the government agencies, apart from the DAR, maybe from the DTI team, to anchor these farmers sa market. So it could be local market or international market. Para man lang matulungan natin sila mabenta yung products. If they can launch specific program for them, then especially this pandemic, then that would be really perfect. Again, may also suggestion to those who are interested na magkaroon ng business. Let's just ensure na what we're offering to the public are really the one kailangan nila. At the same time, be reliable source of ng service. And maging totoo ka lang sa mga customers mo and ensure na you're providing them the best of the best customer service ever, then I think magbo-boom yung business mo. And of course, patience talaga is a virtue sa business kasi there's always a big risk in doing business and ang daming high and low sa business. It's just like a heartbeat. Pwede ka now, you're up. Tomorrow, pwede mag-fluctuate yung business and the next day, halos wala ka makikita. It can be a flat line. But again, persevere ka lang, then have faith on your product and then do research and again, patience talaga. Wag
pagad. Ganun talaga yung process. You really have to, pagdadaanan mo talaga yung, you want to become a big businessman, you really have to go through the process. And along the way, ang dami mo mga bumps or mga hard rock na may encounter, but eventually, once ma-survive mo yun, then you can be a good businessman and you can always look for another venture, another business in the coming days. Okay, so maraming salamat po no kay Sir A, ang atin pong mentor this evening sa atin pong topic na business entrepreneurship. Sige, Sir A, mayroon pa po kayong karagdagang sigurong mensahe sa ating mga nanonood bago na tayo totally na mag-end? Palagi tayong tumutok sa channel ni Sir Mac. Hindi lang ito yung portion na pwede nyo matutunan ng aral. Marami pa mga episodes. So, like and share yung Facebook page nila and YouTube. And I can guarantee you na ang dami mga educational learnings ang makukuha nyo from them. So, And so, Yes. MJ as well with this discussion. Thank you. So ayan, maraming salamat Sir A no sa iyong mga payo, sa iyong mga binigay na pag-mentor sa ating mga estudyante. Malamang kasi ang target natin is mga millennial no para matutunan nila itong business mind na tinatawag natin. And of course, kami rin. Ako rin personally natuto rin ako na ay ganun pala pagsimula ng business. Yes. Kasi minsan kasi basta naisip ko lang gusto ko lang ganito. Pero kabahagi pala yon, okay? Kailangan mo lang That's right. i-nourish yun. Siguro before we end, no, would like to give chance also to my partner or to my co-host Yes. to say something. Thank you so much, Sir Mark. Gusto ko lang din magpasalamat kay Sir A kasi marami akong natutunan. Isa sa mga tumatak talaga sa akin, yung last part na sinabi ni Sir A na you should not be negative naman towards your friends and families na right away you will judge them na they're not supporting me because nilalamangan ko sila or what. There are really times wherein the fact would say na hindi lang talaga tailored sa kanilang pangangailangan ang ino-offer mo na business. So, first thing first is you really have to know your market. Alamin mo muna kung talaga bang yan ay naaayon sa kanila. Huwag mong ipilit ang isang bagay na hindi naman talaga din nila hindi useful sa kanila or beneficial, right? So, maybe my message to our millennials is or lahat ng mga gustong maging businesswoman or businessman, you have to walk the talk. Tama si Sir A. You have to represent your product. You cannot say na you buy my cacao product if you yourself is not a cacao lover, right? I cannot also tell my friends na, hey, you do my facial. Kasi if I have lots of, sa mukha ko, I don't represent the product well. So I have to represent and I have to walk the talk. Maybe before you put in a business, ikaw muna, itry mo muna yon kung effective ba sa'yo. Kung hindi, kahit malaki pa yung kikitain mo, you won't be successful kung ipupush mo yung business na yan at nang loloko ka lang ng tao. Diba? So again, walk the talk and have faith dahil hindi sa lahat ng panahon ay pataas para talaga siyang heartbeat sa sinasabi ni Sir A, no? Ang ano lang natin doon, paano tayo bumangon, no? Kung pupunta man tayo doon sa baba, paano natin itataas ulit yung sarili natin sa tulong ni Lord. So, yun lang po. Okay. Salamat. So, Miss MJ, paalam na tayo no sa ating mga audience. Meron ka pa bang mensahe, Miss MJ, bago paalam? Wala na. So, thank you so much for watching. Again, do not forget to like and share the Facebook page of Sir Mark. At hit nyo na din po ang all sa notification bell sa kanyang YouTube channel para kayo po ay ma-notify sa lahat ng videos niya. So, maraming salamat po sa ating mga guests, no? At syempre kay Sir A. And don't forget, no, to like also the page of Sir A. And the same time, salamat sa aking co-host ngayong gabi na napaunlakan ako at sa aking guest. Okay, na sa ating programa pong Spilling the Tea on SAS, where we synergize life and education. So, sa ating pong mga manunood or nanunood, sa ating pang mga future na mga manunood po sa ating programa, tama yon. Okay, don't forget also to hit and the bell and like the page of Super MJ or Super Energetic Super Energetic MJ. Yes, of course. And yun, and of course the education channel
na kung saan ang atin na mga programa po na pinapaabot sa inyo ay libreng edukasyon, hindi lang sa bahagi ng student affairs but also sa entrepreneurship mind. Kasi ito ay kabahagi ng ating buhay. Okay, lalo na ngayong pandemya. Isipin natin na ito ay makakatulong sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating kapwa. At ito ang pwede nating paraan ngayon para maitaguyod ang ating buhay sa panahon ng pandemya. So, to all of you, thank you very much for watching this program. Until next Monday po, don't forget, okay, always remember this, think what is right, but do what is just. Good night, everyone. God bless. Good night. Thank you. Thank